Okay, so I am Raquel Pinamaso, and in public school, I am almost 6 years already. So ever since nag-start ko tutulog, nag-start ako sa pagtuturo sa DepEd, handle ko na yung Filipino. Pero nung umpisa, isang load pa lang kasi ang specialization or department at that time is PLE, even though I'm an English major. And after that, nalipat ako sa Filipino department at ako rin yung humawak ng school paper advisory doon, no, tinatawag na ang NINAS doon sa EL Navarro National High School. So, within almost 6 years of teaching, Filipino talaga na-handle ko. Nung nalipat ako dito sa Ramos, doon pa lang ako napag-handle ng major ko na English. First, okay, ano ang kasalukuyang mga hamon na kinakaharap ng pagtuturo ng Filipino? So, ang hamon talaga basically kay ang curriculum is nag-iiba siya, diba? For example, yung dati, basic education, tapos naging K-12, tapos ngayon, may ini-introduce na naman ng matatag. So, as a teacher, dapat flexible tayo, mag-adapt kung ano yung mga pagbabagong ini-implement sa pagwawala ng edukasyon. At isa sa mga hamon na ito, yung flexibility. Aside from this, syempre, yung mga materyales, minsan may mga ini-implement na dapat yung teacher handa rin siyang i-adapt agad. Handa siyang i-adapt agad. For example, sabihin na, ito, matatag curriculum. Mattend ka ng seminar. So, challenge yun sa iyo na as a teacher sa DepEd, yung ini-orient sa inyo ng seminar, may implement mo na agad sa mga bata. So, it is also a reality na karamihan mga teachers is yung mga gamit nila, silang gumagastos, own laptop, silang gumagastos. So, hindi katulad sa ibang bansa na lahat ng materials prepared na, and ang trabaho ng teacher is talagang matutulog. At aside from this, syempre, mas common sa mga bata yung English, no? Kasi sa paglalaro ng video games, ano naman ang mga instruction dun, di ba? English, di ba? Kaya, minsan, kung nagtuturo ako ng Filipino, nagiging translator din ako. Ma'am, gusto gani Tagalog, ma'am, what is the Tagalog of slide, anak? So, nalibog sila, kaya masanay sila English, Bisaya, vernacular, kumpara sa Filipino. Ang second question, ano ang mga hakbang na ginagawa upang mapabuti ang pagtuturo? So, mga hakbang na ginagawa, pagtuturo ng wika, as much as possible. Kung yung Filipino talaga, meron naman tayong buwan ng wika. So, during buwan ng wika, doon ginagawa yung mga language activities pertaining to Filipino. So, most likely. Pero sa kagandahan ngayon sa matatag, dahil nakafocus na tayo sa nationalistic. So, marami sa mga authors sa Filipino authors nakikilala ng mga bata. Compare dati, di ba, mas alam ng mga tao yung ano yung Romeo and Juliet. Samantalang yung Florente at Laura, hindi nila masyado alam. Nalalaman na lang nila yung No Limit Langere, pagka na-discuss na, hindi nila masyado alam yung mga Filipino authors. So ito yung pangkan. Ano yung mga hakbang? Oh. So aside from that, tinitrain yung mga teachers sa mga certain seminars para mag-level up sila, ma-update sa mga dapat matutunan sa Filipino. For example, kayo, Filipino major, ito rin ang isa sa mga hinahanap na mga major sa DepEd. Kasi nga, for example, like dito sa Ramos, nag-iisa lamang yung Filipino teacher sa junior high school, which is kilala na ng iba na student, si Ma'am Umbol. Kasi wala siyang katuwang, nag-iisa lang talaga siya na Filipino. Meaning, mga student kasi parang nahihirapan silang i-grasp yung English lang, yung Filipino language. Kaya, kukonte na lang yung mga Filipino major. At isa sa mga hakbang nito is i-promote natin yung language natin
para ma-appreciate siya ng ibang mga bata. Kasi pag sinabi nila na pag Englishera magsalita yung tao, ay social siya. Pag Filipino nagsalita, di ba? Parang merong discrimination mismo sa sariling wika. Kaya yun ang pinagsisikapan ng mga Filipino teachers na mawala yung ganun mindset. And so, lastly po is, ano yung mga suggestion upang lalong mapabuti ang pagtuturo ng Filipino sa kanilang edukasyon? So, madali lang naman yan kasi yung mga teachers is adaptable, madali naman maka-adjust. Pero kung gusto talaga nila na mag-improve talaga ang quality of education, although pinagsisikapan naman talaga yan gawin yun, magagaling naman talaga yung mga teachers na mostly nakilala ko. Mas maganda kung i-apply din natin yung mga gaya ng ginagawa sa ibang bansa ng teachers, mag-focus lang sa teaching. Kasi karamihan yun dito sa DepEd, aside dito sa pagiging teacher, clinic in charge, library in charge, diba? Tapos, sa doon, magbibigay pa sila ng deworming, guidance pa sila, o, diba? So, ang daming functions ni teacher na ang nangyayari, yung teaching is one of the functions niya na lang. Hindi na talaga yun yung talagang na-emphasize na si teacher dapat magturo lamang doon sa classroom kasi marami siyang gawain. At aside from that, meron pang canteen manager, meron pang so ganun feeding program, o diba? Magluluto pa si teacher niyan. So, para yung kalidad, maangat yung kalidad ng Filipino curriculum is maganda si teacher mag-focus sa teaching ng Filipino language din. And then, mag-supply ng resources. Kasi, for example, sa ibang eskwelahan, yung mga bata, hindi naman lahat nakakahawak ng computer gadgets. Mas hawak pa nila yung for example, sa bukid mas hawak pa nila yung kagamitan sa pagtatanim. Kasi, tabang ko sa akong mama, magtanong humay. Diba? Kaysa yung cellphone. Maganda ma-integrate yung ICT or technology within the curriculum. Thank you, Kayo. Okay, sige, enjoy. Thank